Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Isang magandang balita. Finally, ito na ang pinakaantay ng lahat, lalong-lalo na ang taga Mindanao. Pinakamahabang tulay sa Mindanao, nakasama sa Build program noon ng dating Pangulong Duterte, opisyal nang binuksan sa publiko. At ito na nga mga kababayan, isang magandang balita. Isa sa pinakamahabang tulay sa Mindanao, nakasama noon sa Build program ng dating Pangulong Duterte, opisyal nang binuksan sa publiko. Hindi lamang ang residente ng Tubod, Lanao del Norte ang makikinabang sa nasabing Pangil Bridge na itinuturing na pinakamahabang tulay sa Mindanao, kundi pati na rin ng mga investors. Ang nasabing tulay ay magdudugtong sa probinsya ng Lanao del Norte at Misamis Occidental. Ito'y 3.17 km sea crossing bridge at naturingang pinakamahabang tulay sa Mindanao. Sa pagtatapos ng konstruksyon ng tulay na ito ay mapapadali ang biyahe mula sa dalawang probinsya na dati-rati ay umaabot humigit kumulang 2 oras. Ngayon ay 7 minuto na lamang. Sa binigay na datos mula sa DPWH, umabot sa humigit kumulang 8 bilyong piso ang halaga ng konstruksyon ng nasabing pinakamahabang tulay sa Mindanao. At dahil dito, inaasahan naman ang mabilisang paglago ng ekonomiya ng dalawang probinsya at mga karatig bayan dahil sa Pangil Bay Bridge. Maiibsan na ang bagal ng transaksyon sa lahat ng industriya, lalong-lalo na pagdating sa pangunahing lokal na produkto ng magkabilang probinsya. Kung ating matatandaan, noong November 29, 2018, pinangunahan ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ang groundbreaking ceremony ng Pangil Bay Bridge project. Ayon pa sa nilabas na balita noon ng DPWH, President Duterte leads groundbreaking of 3-kilometer bridge project across Pangil Bay in Northern Mindanao. Thursday, November 29, 2018, President Rodrigo Roa Duterte lead the groundbreaking ceremony for the construction of 3.77 kilometers Pangil Bay Bridge project of Department of Public Works and Highway connecting Tangub City, Misamis Occidental and Tubod, Lanao del Norte across Pangil Bay in Northern Mindanao. With the President at capsule laying ceremony held Wednesday, November 28, 2019 in Tubod, Lanao del Norte, our DPWH Secretary Mark A. Villar, Korean Ambassador to the Philippines Han Dongman, DPWH Undersecretary Emil K. Sadain, Lanao del Norte Governor Imelda Quiranza Dimapuro, Lanao del Norte 2nd District Representative Abdullah Dimapuro, Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Q. Kimapuro, Misamis Occidental Governor Hermia Ramiro, Misamis Occidental 2nd District Representative Henry S. Uaminal, Tubod, Lanao del Norte Mayor Leoncio Bagol, and Project Director Sharif Majmo Hazim of DPWH Unified Project Management Office Road Management Cluster 2. The 7.35 billion Pangil Bay Bridge project, founded by a loan agreement between the Philippines government and Korean Export Bank, is in line with the President Duterte administration aggressive thrust to accelerate infrastructure development through Build program, unquote. At ngayon, tapos na ang paghihintay ng mga taga Lanao del Norte at Misamis Occidental. Ngayong araw, binuksan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pangil Bay Bridge na kasama sa Build program ng dating Pangulong Duterte at mababawasan ng tulay na may habang 3.169 km ang oras ng biyahe mula sa 2 oras sa 7 minuto na lamang para sa mahigit 10,000 na katao kada araw. Sa inaugurasyon, binigyang diin ni PBBM na malaking tulong ito sa lokal na negosyante, lalo na sa mga nagtitinda ng sariwang produkto. Dagdag pa niya, magbibigay daan ng tulay sa higit pang oportunidad at infrastrukturang magpapasigla sa lokal na ekonomiya at ugnayan ng mga komunidad. Ito nga ang isa sa magpapatunay sa magandang legasiyang iniwan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.